Guys, malas. Hindi na naman tayo na-accept. Hindi na naman na-accept yung aking passport. Kailangan talaga ng DFA ng mama ko sa Pilipinas. So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. At gagawin ako nga pala si Janeto. Tawag nyo lang sa akin Lucky. Kaya guys, samahan nyo ako. At umagang-umaga pa nga lang pala, dali-dali na nga rin pala kami umalis. Tignan nyo yung mga sasakyan dito guys, nagpo-frozen kasi negative 3 nga pala ngayong araw. At ang mga kasama nga pala natin dito, yung daddy ko tsaka yung mga tito ko. Pupunta nga pala kami dito sa Vancouver kasi ipapaayos ko nga pala yung passport ko. Ito na nga pala yung pangatlong balik namin, sana maayos na nga pala yung passport ko. May git 1 hour nga pala yung biyahe namin papunta dun sa Vancouver Embassy ng Pilipinas. Pagkatapos nga pala namin kumuha ng passport, syempre igagala rin namin kayo dito sa Vancouver para na maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa lugar namin dito sa British Columbia, Vancouver. At kung pupunta ka ng Vancouver, makikita mo tong bridge na to. Sabi nila dito nga daw naglaban yung Godzilla versus King Kong. At nakikita nyo yung bilog na yan, diyan ka nga daw manghuhula kapag may gusto kang paulaan. Syempre joke lang, kapag pumunta ka nga pala dito ng Vancouver, nakikita mo dito sa mga kalsada yung mga homeless na yan, lahat yan nakahelera. Ang daming homeless dito guys. Makikita mo yan sila pag nakatira dyan, makikita mo yung mga power nila, ang gaganda, nagsisilabasan yung mga power nila sa katawan. At nandito na nga rin pala kami sa Vancouver. Hindi nga pala itong Mena City, ang Mena City nga pala dito ay sa Victoria. Masyadong maaga nga pala kami pumunta dito kasi appointment nga pala yung pinuntahan namin. At may nakasabayan nga pala kami ditong matanda, nanghihingi nga pala sila ng tulong kasi gusto nga daw nila buhatin yung matanda, hindi nga daw nila mabuhat kasi sira nga daw yung elevator, kaya yung tinulungan nga pala namin. Na kami dito sa Philippine Embassy ng Vancouver kasi kailangan ko ng passport na maayos ko yung passport ko. Oh my god guys, hindi ako makakauwi kung hindi maayos yung passport ko. Siyempre nakagrasa tayo dyan. At nandito na nga rin pala kami sa embassy. Ito nga pala yung pinagkukuhaan namin passport dito. Siyempre nakita ko na naman yung pangulo ko dito na si Bongbong Marcos. Kapag magre-renew ka nga pala ng passport, pupunta ka nga lang pala ng Vancouver. Wala nga pala dun sa lugar namin dun sa Abbotsford. At nakita ko yung mga Miss Universe na mga dalagang Pilipina ko dito. Pinuntahan nga pala nila ako. Nagay nga pala sila sa akin. Siyempre joke lang, napaka-feeling mo Lucky. At kami na nga rin pala yun kaya yun ang malas ko nga pala yung bis Lucky. Unlucky nga pala tayo ngayon. Kailangan nga daw pala ayusin sa Pilipinas yung kailangan gawin ng mga magulang. Hindi ko alam kung anong tawag yun, basta kailangan daw pumunta sa DFA sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas, kaya pangatlong balik na namin dito, kaya wala akong passport. Hindi ako makakauwi ng Pilipinas hanggat wala akong passport. Pag ako nainis, ay naku, sasakay ako ng aeroplano ay ng barko, sayang ko yung barko, hindi ako makaalis dito, gusto na umuwi ng Pilipinas. At ayun, may nakakilala pa nga pala sa atin dito, shoutout nga pala sa Kuya EJ, salamat nga pala sa suporta, may ingat sa pag-uwi. Siyempre hindi tayo mabubuo yung araw natin, siyempre kailangan suot natin itong grasya, siyempre outfit check muna tayo, geng ka mamen. At shoutout nga rin pala sa iyo kuya, nakagrasya ka nga rin pala, worldwide talaga yung grasya dito, shoutout na rin sa iyo kuya. At pagkatapos nga pala namin pumunta dito sa embassy, kaya ito igagala ko na nga rin pala kayo dito sa Vancouver. Tignan nyo naman yung mga building dyan, nagsisilaki yan, ibang bansa talaga. Alam nyo guys, gusto ko dito tumira sa mga gantong lugar, yung mga matatao, yung maraming tao. Kasi sa Pilipinas guys, city nga pala kami nakatira, kaya maraming tao. Kaya yung nakita nga pala ako dito napakalaking jacket. At syempre may nakita nga rin pala ako ditong Barbie. Ay Barbie, sabi ko na. At nakita nga namin tong Jollibee na to. Syempre kakain nga pala tayo dito. Pag Jollibee, bida ang saya. Kaya yun, nakaramdam na nga rin pala kami ng gutom dito. Sana balang araw magkaroon nga rin pala ng Jollibee dun sa lugar namin sa Abbotsford, kasi napakalayo pa ng dinadayo namin para kumain lang dito sa Jollibee. Doon sa lugar namin sa Pilipinas, tawid lang yung Jollibee. Dito bumabiyahe pa kami ng 1 hour. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget, follow and share. Thank you for watching. Bye!